sa DPWH. Kapag palpak ang isang trabaho, kapag palpak ang isang proyekto, ang nasisisi po dito yung mga taga DPWH. Pero yung mga politiko na sila ang kumukuha ng mga kontraktor, sila rin ang mga kontraktor, sila ang mga supplier, aba ay nakaano lang yan, nakatingin lang yan, humahagik-hik pa. Sila'y tuwan-tuwa pagkat makapal ang kanilang bulsa. Pero hindi nila nahalata, makapal na rin ang kanilang mukha. Ito po ang problema natin sa mga politiko. Kapag ang politiko ay ang interes o iniisip para lang sila ay makadambong ng pera ng bayan para magamit nilang pamimili ng boto pagdating po ng eleksyon. Abay wala silang pakialam. Kawawa naman yung mga taga DPWH na sila po ang nabubuntunan ng sisi. Palpak ang trabaho, may mga ghost may mga ghost project pa diyan. Pero bakit nangyayari pong ganon? Wala po silang magawa eh. Halimbawa, ikaw district engineer. Tatawag sa iyo si congressman, o yung ganitong project ibigay mo kay ganito. May magagawa ka ba? Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng isang kongresista na nakakasakop ng iyong distrito, isang tawag ka lang kay Secretary Bunuan. Dapat hindi na po nakikialam. Ang ating mga kongresista, dapat ang gagawin po nila ay maghulma lang ng mga batas, gumawa ng mga batas, pero pagdating po sa implementasyon, hayaan nila yan sa executive branch. Kaya ako, inuulit ko, ako'y naaawa dito sa mga taga DPWH natin, lalo na po yung mga professionals, yung mga eligibles, yung mga career, yung mga career officials ng DPWH na sila ay walang magawa. Kung minsan, pag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng isang politiko, papalitan ka yung hindi mas kwalipikado sa iyo. Papalitan ka ng mga OIC, mga acting officer in charge, district engineer. Mayroong mga career officer ng DPWH na walang trabaho, floating. Floating. Walang assignment. Tapos itong bago pa lang na engineer ipapasok dahil rekomendado ni congressman. Yan po problema sa sistema natin. Sistema ang problema po natin dito sa ating bansa. At ngayon pong taon na ito, ngayon pong sa ilalim po ng administrasyon na ito, ay talagang masasabi natin na hayagan, talamak ang pandadaya sa ating pong gobyerno. Pero hindi mo malang madinig si Presidente Marcos na tinutulig sa ang mga nangyayaring korupsyon. Mukhang nananahimik lang si Presidente. Kapag ikaw ay nanahimik, dalawang bagay yan. Tinutolerate mo, o kaya wala kang kwentang leader. Ganun lamang po yan eh. Hindi man lang natin madinig na mayroong mga sumingaw, halimbawa, may korupsyon sa ganitong walang gagawin naman yan. Tingnan po ninyo sa PhilHealth. Sa PhilHealth, naging kontrobersyal, nawala ng pondo ang PhilHealth. Bago na naman ang PhilHealth president natin. Bago na naman. Kaya, yan po ang sitwasyon. Papalitan lang kung sino ang namumuno. Siyempre, medyo kalmado na naman ang taong bayan. Pero, tayo po mga mamamayan, wag na po tayong manahimik. Kung ano po ang nakikita nating mga alingas-ngas, nakikita natin mga dorobo sa ating pong pamahalaan, ay i-expose natin. Lalo po ngayong eleksyon, makikita mo, madidinig mo, yung isang kongresista dyan sa Laguna, para pinagmamalaki pa. Hindi kayo uuwing luhaan, meron kayong pera. Para ba yung kanyang pinamimigay na pera mula sa bulsa niya. Pero yung perang nasa bulsa niya, galing po sa kaban ng ating pong pamahalaan, galing sa buwis ng ating pong mga mamamayan. Kaya tayo ng mga botante, dapat matuto na po tayo. Korupsyon ang pinaka-problema po sa ating gobyerno. At
ito pong nangyayaring korupsyon na ito, kung tayo ay patuloy na mananahimik, magpapatuloy po ito at kawawa po ang ating bansa. Tayo po ay lulugmok at lulugmok. Wala po tayong magagawa.